come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Yan po isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Ayun, nga po, no, pagpasensya nyo na po yung naging vlog ko kagabi, mga kabisnes, kung ngayon nga, kung bumigay man po ako. Tao lang din po, mga kabisnes, syempre, sa sobrang pag-aalala, sa sobrang, alam niyo yun, yung parang ubos na talaga ako, mga kabisnes. Tapos, yun nga, dinagdagan pa nung sa driver. Ayun, talagang bumigay rin po ako, mga kabisnes. So, andito po si Bay. Kumusta ka naman, Pang? Uminga pa. Mayos ka nga. Di ba, mga business, hindi nga po. So pa rin, ganun pa rin mga business. Kita yung So pa rin, pangus. Kita mo itong ano mo. Ano? Ito yung sa ano niya. Akala ko, mga kabisnes, nung ano, is akala ko talaga, ako yung parang grabe kahit silang papangangakala ako. Kasi ako yung parang nadaganan talaga, hindi parang nadaganan talaga ng motor. Ang paa ko, ang sagwa, tignan. Ang laki-laki ng paa ko. Tapos, parang mainit pa rin. Pakiramdam lang ang init-init kasi. Dami kong pasa. Ay, naku, Crislito, para ka namang natural, tumilapon ba naman tayo? Ba't sa kanan nagkakaroon ng pasa? Bago pa naman yan, may pasa ka naman na talaga eh. Ayun na, ito wala Para kasi kung saan ka na Saan ako kumalagkad? hindi, siguro pa kasi syempre nakaganon tayo, di ba? Baka Oo, may tumama. Ganyan yung pasa mo. Sa akin din pa, dito sa gilid, ganyan din yung kulay ng pasa ko dito. May pasa din kasi ako dito sa gilid, mga kabisnes. So yun nga, kamusta naman yung mo pa? Kamusta naman yung ihi mo? No, yung iko, pa? Dilaw. Yung dilaw naman, parang feeling ko naman, yon sa gamot. Pero hindi siya mabula. Mabula. Mabula pa rin. So siguro nga, mga kabisnes, baka nga sa kidney, hindi ko naman sure baka sabihin na naman nagda-diagnose ako. Baka lang naman kasi, ang pagkakaalam ko kasi, ang pag-ihi na may kasamang bula is, siya sa kidney, related siya sa kidney. If hindi ako nagkakamali, mga kabisnes. So yun nga, mga kabisnes, ano nga yung sa ihi mo pa? Wala na yung kulay. Yeah. Yung yellow lang. Kasi, tinanong kami kanina ng ninang namin, mga kabisnes, tinatanong siya kung ano yung kulay ng ihi niya, na para ba daw hinugasan na isda. Di ba yun yung kulay nung kahapon? Yung parang galing sa paghuhugas ng isda, mga kabisnes. Yun yung parang sa kanya. Yan yung naging kay Bay. Yung kulay ng ihi niya. Tapos kagabi talaga, yun, ang dugo na. Meron akong video rito pa eh. I-compare mo siya nung unang mo. Tingnan mo. Ayan Ito yung parang hinugasan ng, di ba tinuod no? Parang hugas ng isda. Ito naman yung, ayan So, pwede siyang related siya sa kidney nga, mga kabisnes. Tapos, ayun nga, maraming nagsasabi pa, bakit daw hindi tayo humingi ng tulong kila ate, kila kuya, bakit daw hindi tayo manghiram, ganyan, ganon. So, ganito yan, mga kabisnes, no. Unang-una po, kaming mag-asawa, naging kampante na okay. Kasi, ayun nga, hindi na, normal na po kasi yung ihi niya, kinabukasan po after nung sa nangyari kay Bay. Tapos, ayun, di ba, naghanap po kami ng magsi-CT scan. Tapos, ayun, umabot siya ng 13K. Ngayon po, nakapagpas na business, gusto ko lang po pala isingit sa inyo. Ayun, bago ko makalimutan, siningit ko na lang po rito. Kasi baka may magtanong, bakit ang mahal po nung, bakit ang mahal po nung CT scan na kita namin. Ganito po yan, mga ka-business. Ang CT scan po ay may dalawang klase po siya. Plain at saka with contrast. Ngayon po, ang plain is nagre-range siya ng 8 to 10K, mga ka-business. Ang plain CT scan. Pagka, po siya, mga ka-business, pagka with contrast po siya, yun po yung mahal. Kay Bay kasi, ang nakalagay po kasi sa ng doktor para sa kanya nakuhanin niya is
whole abdomen CT scan with triple contrast. So, based on my research, parang tatlong aparato siya na gagamitin para basta ano siya mga ka-business, kaya siya ano siya, parang tinawag siyang 3-dye. Dye as hindi patay dye ang ano yan, di ba? DYE. DYE. Bisaya ang tagod basta kay dye siya, dye. 3-dye ang ibig sabihin, ang gagamitin yata, wait lang ha. Ano ko lang, na-screenshot ko yata yun, hindi ako nagkakamali. Ang triple contrast kasi ay may oral plus IV plus minsan rectal contrast. May dagdag na contrast dye, supplies, radiologist fee. Tapos important, pwede pang tumaas kung emergency, may complications, pwedeng bumaba kung may HMO, may discount sa PWD or senior. Yun yung ano niya, kung bakit, kasi tinanong ko kung bakit ganito kamahal. Kasi nga may oral plus IV plus minsan rectal contrast. Kaya tinawag siyang 3-dye mga ka-business. So, ayun, para lang din sa kaalaman ng lahat kasi baka may magtanong na naman po, at least ito, detailed yung pagpapaliwanag natin. So, yun lang po mga ka-business. So, yun na po natin. 13K. Ngayon po, nakapagpa-schedule po kami dun sa, sa malapitan yun, no? Hospital? O, yun, malapitan na hospital. At, ayun yung inaantay sana naming schedule. Kaya lang, kahapon nga, is bigla na naman siyang umihi ng kulay dugo. Ngayon, nung sinabi ko kasi yun kay ate, nung i-chinat ko yun kay ate, nakaalis na sila papuntang food tasting, mga ka-business. Kaya, Saan yun? ha? Saan yung food? Yung nag-food tasting sila kahapon, umalis diba sila? Sama si Jam, si Pap, si Papang. Nag-food tasting po kasi sila, so hindi na po, alam nga namang babalik pa sila ate, diba? Nandun na nga, so sabi ko, bukas na lang kasi hindi rin naman po, kahit man naman nagsabi ako kay ate nung oras na yun kahapon, hindi rin naman po siya mapapasitiskan dahil po sa kadahilan ng kailangan niya pang mag-fasting, mga kabisnes. So, magpa-fasting po siya mamayang gabi, mga kabisnes. So, yun po yung abangan nyo, yung pagpapasitiskan ni Bay. Huwag po kayo mag-alala mga kabisnes dahil wala naman po problema sa pagtulong ng kabisnes, no? Wala namang problema doon. Yung pag-asikaso nila sa amin, malaking tulong. Opo, totoo po yun. Talagang, inabot kami ng madaling araw sa ospital. Ano ba bang gustong tulong mga business? Ang sa akin naman ay, kasi naintindihan namin din ng kasi di nga gagaya dati ng channel ni Kuya. Sana maintindihan nyo rin po mga business na kung sa nangyari sa amin, tsaka hindi, willing din naman magtulong sila ate. oo, Kahit ganun. Kami lang po ang mga ka-business kasi syempre, naging kampante nga po kasi kami. kasi pag-uwi namin nung madaling araw, nung alauna, Okay, ano siya puti yung normal na naman siya yung ihi. normal na naman yung ihi niya. Kaya lang din kasi, yun nga, ang in-report kasi ng doktor ay mapati CT scan. So, naghahanap po kami ng mura kasi yun nga, may price nga po mga business. Hindi rin po namin kakayanin yung opo, totoo po yun, may savings kami. At yun nga po yung naisipan ko talaga kahapon na sabi ko nga, gamitin na lang namin yung savings. Sabi ko kay Bay, sige pa, gamitin na lang natin yung savings natin na nandun kay ate para mapasitiskan. Pero ayun, sa kabutihan naman ng Panginoon, may mga nagpaabot po ng pagmamahal, no? Abangan nyo na lang po mga business. Sige. Kasi, yun nga, para sa amin malaking tulong din yan sa panggamot-gamot namin. Kasi di natin alam mga kabisnes, ganito kasi naisip ko nga kay Bay, sabi ko nga kay Bay kanina. Yung mga nagpaabot ng pagmamahal, kung may sobra, kailangan talaga nating yan kasi mga kabisnes. Hindi po namin alam kung ano yung resulta ng CT scan, di ba po? Tsak po yan, meron yung i-required na gamot. Sana lang yung... Hindi naman malala. Sana lang yung... lang ba? Yung mild lang. Sana hindi siya severe yung
ano ni Bay, pinapanalangin ko po talaga namin mag-asawa. Tsaka alam ko po kayo rin po, pinapanalangin nyo rin po na maging okay si Bay, na hindi naman po talaga malala yung ano niya. Sana ano lang siya, yung nagkasugat lang baga mga kabisnes at kaya siya, baka lang naman, hindi ko po siya dinadiagnose ha. Baka kako, sa kagagalaw-galaw niya, mga kabisnes, is yung sugat niya sa loob, nag-ano ulit, kaya siya umihi ng dugo. Kanina naman, normal naman yung ihi niya. So far, medyo naging kampante naman ako. Kagabi lang talaga hindi ko mapigilan. Dahil, alam niyo yung frustration ko doon sa taong nakabanggaan namin mga kabisa. Ayan na, now. Hanggang ngayon, Wala pa. Sinabi ko nga sa kanya, sabi ko, Kuya, pasensyahan po tayo ha. Ito yung text ko sa kanya kanina. Yung dami kong text sa kanya mga kabisa, hindi niya talaga pinansin. Sabi ko, pasensyahan tayo, Kuya, ha. Antayin mo na lang ang sabwena sa'yo. Naawa man ako sa'yo, pero dahil sa asawa mo na mapagmataas, itutuloy namin ang kaso sa'yo. Di ko naman hinihingi na magbayad ka sa CT scan. Tulong mo na sana ang pag-inquire lang sa ospital kung mayroong CT scan doon. Kaya lang, matigas asawa mo na nagpi-feeling may alam. Ngayon, mag-feeling siya ulit na may alam, lalo na pagdating dyan ng sabwena. Sabi ko, good luck. Kasi talagang naano ako sa kanya mga kabisnes. Alam niyo yun, siya yung padre de pamilya at siya ang may kasalanan. Siya ang tumayo. Kasi sabi ko nga sa kanya, Kuya, pareho kayong may mali ng asawa ko. Pareho tayong may mali. No? Kaya lang, mas may mali ka. Kaya kami ngayon ang nagre-reklamo dahil mas may mali ka. Nagkating ka, wala kang signal pa kanan, talagang maling-mali yun. Diba? Sabi ko nga sa kanya. At saka, ako talaga, ang pinaka-naalala ko talaga yung bigla mong pagkanan. Sa mga kabisnes, sa pag-aalala ko talaga, kahit anong alala ko, ang nakita ko lang talaga is yung kumanan siya mga kabisnes. Bigla niyang ginanon yung tricycle niya. Yun ang pinakahuli kong naalala bago kami tuluyan talagang natumba ni Bay. Ikaw, paano bang desisyon mo? Sa ano mo? Hindi siya marunong din naman kasi yun nga, hindi pa natin alam kung anong maging resulta. Kasi naging kasi nito, mahuhulog sa damage. Ano yung tawag nun? Kalimutan ko yung nabanggit ni Boss Dave eh. Banggit niya ni Boss Dave, damage. Damage in property. Hindi rin ng property kasi katawan man. Hindi lang. Property din kasi yung motor mo, property yun eh. Serious injury resulting to damage of basta ambot, unsa na siya. Oy, basta yun yung mga kabisnes, yun yung pwedeng sa kanya kung sakasakali. Ando naman, marami rin kasing nag-comment pa na ituloy daw natin. Ituloy daw. Oo. Kung hindi siya pa rin bigyan naman natin siya mga ilang araw. Pero alam ko pa, wala yung plano pa. Kasi kung may plano talaga siyang makipag-usap sa atin, dun pa lang sa tawag ko kahapon, ang dami ko namang text sa kanya, pinaliwanag ko naman na hindi kami humihingi ng pang CT scan. Bigyan natin siya hanggang sa Lunes. Sige. Kasi ang malinaw sa text ko sa kanya Kuya, makikisuyo lang po. Kung pwede pakipuntahan po yung ospital para mag-inquire kung merong CT scan. Yun lang yung hiniling ko sa kanya pa. Wala akong sinabi na hihingi tayo para pang CT scan. Wala akong tinext sa kanya na ganon. Yung kasi ng mga business, yung pagka-aksidente namin. Ikaw nga dun, kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi sa iba talaga, hindi rin malinaw talaga yung pangyayari yun. So, mas mabuti pang sa'yo talaga manggaling ka. Ang kasi nun mga business, papunta kami dun sa Barangay Gaya-Gaya, lagpas po ng Kuroto. Di ba, kung sino man pong may kabisnes na yung tagal dyan, di ba maraming kanto dyan? Kami galing kami ng papunta kami ng Bigde. Siyempre dito kami sa bandang kanan na lane. Tapos yung tricycle ay galing sa kabilang lane. Pumasok siya tapos pinagbigyan ko. Nung nakapasok na siya mga business, akala ko kasi tutuloy-tuloy siya kasi wala naman siyang kainkwentro kasi Maling pala, siya palang unang nag-overtake. Siya nga ang una kasi pinagbigyan ko siya eh. So gano'n ang nangyayari. Siya pa lang na unang nag-overtake. Sige pa, tuloy. Tapos, akala ko siya,
Kasi 2 lanes yung kalsada eh. Tapos may- Mahulog yun ng 3 lanes pa eh. tapos may mga hindi pa tapos na kalsada sa mga bandang mga gilid-gilid. Pero kaya lumusot kahit tricycle. Tingnan ko nga yung pasada. Sige, patuloy ka lang dyan. Tapos, nung pinagbigyan ko na siya, ang nasa isip ko, tuloy-tuloy siya. So, hindi ako umibertek sa bandang kaliwa. Kasi, traffic eh. Hmm. Kaya ginawa ko, pag overtake ko sa kanya, ay bumusina ako, tapos sabay signal ako. Nung sumignal na ako, na babandang kanan, ay kumanan din siya mga business. 2 beses namin siyang nabangga. Ano yan mga kapisa, malinaw yan ha. Kami po ang nakabangga. Pero, may pero. Sige, patuloy. Tapos, mga business, nakontrol ko pa yung manubila. 3 lanes. Ayun oh, hindi siya maliit lang na kalsada yung kanan pa oh. Pero Ang hindi pa yung laki. kasi tapos. Pero, kayang-kaya nating dumaan dyan. 3 lanes siya na malaki, hindi siya maliit lang na kalsada. Yun talaga ang malinong driver. Sige pa. Tapos, nagulat. Tapos, nung iwasan ko siya mga business, nakasignal pa rin ako ng kanan, ay kumanan din siya. Kaya kung napansin nyo sa video, sa vlog na mga business na yung tinidor ng siya ko sa harap ay may gasgas sa bandang kaliwa. Malalim yung gasgas nun. Kaya doon siya sumabit sa side wheel niya. Yung pinaka-anuhan niya ng back, anuhan niya ng mga business. Tornilyo, yung sa pinakagitna niya, gulong. Doon kami sumagi sa kanya. Nung nasagi na kami sa kanya, ay tuloy-tuloy pa rin siya, tumatakbo tuloy-tuloy. Kaya nauna siya sa amin, kami nahiwalay kasi yun na yung time na sumimpla. Alam mo ba kung hindi siya kung hindi siya nagtuloy-tuloy, gaya ng sinabi, di ba kaya parang inano niya na hindi siya nagtuloy eh. Kung hindi siya nagtuloy-tuloy, tsak yun, sa tricycle niya tayo mapupunta. Doon kami sa salpok sa tricycle, kulay green nga na nakaparada. Tsak yun. Tapos sabi niya nakasignal daw ako. Ano bang tingin mo sa angkas ko ay bulag? Hindi siya nakasignal Kasi talaga kung nakasignal ka, ba't ako papasok? Oo. Di ba? Hindi talaga siya nakasignal pa, promise. Tapos nung hindi pa dumating sila ni Kuya, siya pa ang matapang mga business. Pinagtutulungan kami ng mga kasama niya. Kami ng mga niyang tricycle driver. Oo, pinagtutulungan talaga kami mga ka-business ng mga kasama niyang mga tricycle driver. Doon pa ako nabubuisit kasi nung nasimplang na kami, hindi talaga kami niya tinitulungan, hindi lang kami niya, "Oy sir, kumusta ba kayo? Kailangan ko na dalhin kayo sa ospital." Kahit man lang yung galit namin, kahit maibsan ba, wala, ang ino na niya tinitingnan, yung tricycle niya. Ang tumulong sa amin yung traffic enforcer. Kaya tinabi kami. Kaya napapansin yung unang video na hindi pa nasa yung tricycle niya nasa bandang lane, pero ang mali side yun lane pa. Alam mo kung bakit? dapat nga hindi Hindi niya dapat ginalaw yun. Ginalaw nila mga kabisa, sinafety nila doon. Ginilid nila yung tricycle. Ginilid nila yung tricycle, which is mali yun. Dapat sa pinangyarihan ng krimen, o ng disgrasya, walang dapat gagalawin doon. Kasi ang gagalaw lang dapat nun yung mga pulis. Opo, pero wala po. Ginalaw po nila yung tricycle para i-safety doon sa gilid. Di ba na parang nandoon siya sa kanan. Tapos nabubuisit pa ako dun sa mga kasama niya kasi sabi kasalanan daw yung nag-drive na yung matandang kalbo na, panot na. Sabi, ay kasalanan pala niya eh. Andun ako sa loob ng na ambulansya. Babain ko sana eh. Pero yung pagkatumba ko kasi mga business, kaya napansin niyo sa vlog ni Kuya, palakad-lakad na ako kasi iba na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang nasa isip ko, gusto ko nang humiga. Kasi di ko nga maintindihan kasi yung sobrang sakit ng likod ko. Tapos itong bandang kaliwa ko sa may mga, ribs natin. Dito ang sobrang sakit. Tapos ito. Ang hindi ko napansin kaagad na marami kang galos. Napansin ko na to. Hindi ko pinansin na kumikirot yung mga sugat ko. Ang lagi ko talagang ininda ko ito. Yung sa likod ko para akong kakapusin ng hininga. Buti nga mga business, nakapagtimpi pa ako kasi hampasin ko sana siya ng helmet eh kasi siya pang matapang eh. Yung isinisisi niya ay ako, mali ko daw. Sabi ko, paano mo sabing mali ako?
Tingnan mo yung signal light ko. Naka-on pa kasi yung motor niya, nakasignal pa talaga sa kanan, mga ka-business. Hindi naman namin in-on yun, ha? Kasi sila naman ang nagtayo ng motor ni Bay. Pero nakasignal pa yung motor. Pinatay ko na yun, yung pagkatapos ng natayo na namin yun sa traffic enforcer. Pero nakasignal siya ng kanan talaga. So, Kaya gusto ko uminom ng tubig kasi kaso hindi siya pwedeng uminom kasi sabi talaga ng sabi din ng medic, hindi siya pwedeng uminom. iba na talaga ang pakiramdam ko mga business, nabubuisit pa lalo pagdating doon sa ospital. Pero ano pa yun? Ano pa yun mga ka-business? Natahimik lang sila, natameme sila kasi yung Pagdating ni Kuya. pagtawag namin kay Kuya at kay Papa Dins, tapos nagsipagdatingan na. Akala kasi nila, kaming dalawa lang mag-asawa, magkasama. Nung nakita nila na marami pala kami, doon na sila tumahimik. Doon na sila parang bumait sa amin na parang, ay oo nga, kasi sinabi ni Kuya, saglit lang, sino ba yung driver? Eh, sabi naman ng siya nga daw yung driver, sabi ni Kuya, huwag mong sabihin na siya lang ang may mali. Yun bang parang inaano ni Kuya na sa amin niya kasi sinisisi mga kabisnes, which is ang akin talaga, sa ilang beses na naming pagtitingin ko sa pagmamaneho ni Bay, ando naman po sa time na kasi maraming nagko-komento, pasensya na mabilis. May times naman po talaga na, lalo na pagka malayuan kami, at saka alam naming libre yung kalsada, talagang mabilis magpapatakbo kasi libre po yung kalsada. Pero ito po, sa totoo lang, lagi po kaming dalawa naiiwan tuwing nagbabiyahe po kami. Kaming dalawa ang laging naiiwan talaga. Kasi ito, alam niyo yung pag may tatawid, may Magbigay kasi ako sa kalsada mga business. Which is, sa totoo lang, ako naman, nabubuisit ako sa ganun yung ang layo-layo pa nung mag-u-turn, pero siya, nag-stop na, ganyan. Alam niyo yun mga ka-business, ako yung mas laging galit pagka ganun, pero siya talaga, wala akong magagawa kasi siya nga po ang driver, di ba? So, siya pa rin ang masusunod kahit anong sabi ko sa kanya. Ngayon, mabagal lang po, yung time na yun, mabagal lang po talaga takbo namin. Dahil kung sobrang, Malakas takbo namin, hindi lang ganito abuti namin. ang layo ng titilapunan. Baka papalo pa kami doon sa may pader, doon sa may tindahan. Oo, yung may simento doon na inupuan natin. Oo. Baka doon kami mga kabisnes. Kaya doon sa mga nagsasabi na, parang daw kasi dahil mabilis ka naman daw magpatakbo. Hindi nyo lang po alam na laging kami po yung laging naiiwan tuwing nagbabiyahe po kami. Kung mabilis yung takbo namin, di sana kami pa yung nauna sa di ba? Hindi po. At saka yung time na yun kasi, nung nagbiyahe po kaming lahat, ang takbo po namin is normal lang talaga siya na takbo. No, hindi siya mabilis. Hindi naman. Sa akin, anuhin mo. Mamaya. Hindi, mabilis talaga siya, mabilis. Normal lang talaga yung takbo naming lahat. Dangan nga lang, naiwan nga lang kami dahil dun sa crossing na may tumawid na mga motor na pinagbigyan niya. Kaya kami ang nahuli talaga. Doon lang taga kami natapat sa tanga na driver na tricycle. Hindi niya kasi binigyan ng pansin yung busina ko. Dapat ginamitan ko na lang siya ng At saka Papa, hindi rin siya Parang napansin kasi, hindi siya nakatingin sa side mirror niya. Yun nga Dapat, supposedly, dapat nakatingin sa side mirror yung bang parang aware ka dapat, once sa driver ka, dapat aware ka sa bawat side. Kahit pa sabihin na oo, ando tayo sa concentrate. Lang ba yung igaganon mo lang saglit yung mata mo, di ba? Pag mag-drive kasi ng tricycle, dapat yung, yung mata mo kasi, malaki kasi ang lawak ng mata mo Hanggang dito yung kita mo. Tapos yun lang side mirror, hindi mo kayang silipin yan. Nandiyan lang yan sa harap mo. Yun nga Tapos, ayan pa, yung asawa dumagdag na nagmamagaling. Tapos yung pang-asawa, buti na lang wala ako doon kasi nung nadatnan daw ni ate, andun ako sa loob tulak-tulak ako nung lalaki. Oo. Ako noon ang kinakabahan, kaya pinaano ko si Jam at saka si Jam, sabi ko lapitan niya si ate kasi ang kasama ko kasi, ang sa emergency kasi mga kabisnes, isa lang po ang pwedeng mag-assist sa pasyente. So si ate lang po. Kasi siya nga yung parang grabe. So sa akin, si Jam at saka si Jal. Anong oras ka nakalabas? Ako? Oo. Mga wala pa alas 10, no? Ewan ko, parang ganun. Tapos, kasi, andun na kami sa emergency room, mga bandang alas 8. Ang tagal na business ang proseso nila. Ang tagal talaga. Palabas-labas nga ako doon sa emergency kasi di ako makaupo ng maayos. Doon sa wheelchair. Tapos, para na akong
Para akong Naimatay. nilalamig. Para akong lalagnatin. Sabi ko ni ate, pwede tayo magpaano po, paripit na lang tayo. Nung sinabi ni ate na doon sa ano na, ay ma'am, ano na po yung ano niyo papilis. Napaka walang kwentang ospital. Tapos wala man lang sa akin itinurok mga business Saka na isa pa, Papa, dapat nga covered yung lahat ng PhilHealth eh. dapat Hindi may nila lang pinakovered sa PhilHealth ko. dapat may ano yun magpipigil din siya sa kahit magpawala sa sakit ng dito sa Oo, loob ng pain tiyan ko, reliever. pain reliever. Wala mga business. At ano ako kung napapansin niyo dun sa vlog ni Kuya, yung doon kami, yung dalawa lang kami sa loob. Di ba parang Dami nga nagsasabi na maputla ka na. maputla na ako doon kasi ano na talaga mga business, parang siguro kung mahina pa na ng palataya ko, baka Bumigay ka na. bumigay ako mga business. Bawat tigil ng hinga ko ay nananalangin ako mga business na sana ay dugtungan pa buhay niya. Dugtungan pa niya buhay ko. Kasi maliit pa ang anak namin. Diba mga business. Doon ako nabubuisit sa ospital. Tapos nakalabas kami launa ay nabayaran pa namin ito 7. Ang samantala, tinurok sa akin. Dalawa lang anti-tetano. Tsaka ano kasi, ang sabi ko nga, dapat i-covered sa PhilHealth mo. Hindi ko alam bakit hindi nila kinovered sa PhilHealth ni Bayet ng Mas ka-business. lalo pang doon kasi dumating kami alas 5 pero narisingan yung sugat namin ay mag-alas 7 na. Oo. Grabe mga business yung kung sa 50-50 na yung pasyente mo, pipila mo pa yung papel mo. Grabe, hospital, saludo ako talaga, mga business. Tapos nung sabi ko ni ate na, iilan po ako ha. Di ako ang tayo ko, ganun lang mo, kasi di ko nga di ko maunat yung katawan ko, ganun lang ako. Tapos ganun ako, nakakadong sa may CR, nung pag-ihi ko, mas lalo kong kinabahan, ba't may kulay dugo? Naiyak nga ako mga ka-business kaya inano ko nila Jam nung sinabi ni may naihi niya daw dugo. Tapos, sinundan ako ni ate kasi tinawag na nga ako. Tapos sabi ko, tita, alin nga po, silipin mo nga yung ano po. Yung dugo. Doon kaming lahat kinabahan. Tapos ayun na, nag-search na si Jam na ganyan. Talagang para akong ano ng mga ka-business. Alam niyo yung para akong mahihimatay sa sobrang, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Ang sakit-sakit ng paa ko. Sobrang hapdi. Gusto kong tumayo. Alam niyo yung nagkataon na inaway ng babae si ate. Wala na kasi doon kami mga business. Doon na kami sa loob. Ikaw ang nandun sa loob. Ako nandun din ako sa gilid. Gusto kong tumayo. Naka-wheelchair ako mga ka-business. Gusto kong tumayo. Pinigilan na ako ng mga tao sa likod ko. Kasi nga, baka daw mapano pa ako. Gusto ko nga i-vlog. Gusto kong sabihin dun sa babae na, bakit ikaw ang nagsasalita ng ganyan na kung tutuusin, wala ka doon. Wala ka sa pinangyarihan ng disgrasya. Kami yung na-disgrasya. Kami yung agrabyado. Kami yung ano ba yung sabi nga na ano sa oras? Ano ba yung sabi nga? Wala. Kami ang mas naabala, hindi lang kayo. Kasi Pangit kasi ugali ng babae. ang pangit ang ugali ng babae. Ano ba pangalan nun? Tapos yung si Kuya Gabi ang mabait, mababa ang kalooban. Mababa ang kalooban pero hindi marunong tumayo. Baka siguro, under sa asawa. Pangalan ng asawa niya is Melanie. Shoutout po sa po siya mga business, taga Iloilo po siya mga business. Ilonggo. Shoutout po sa ating mga Ayan no, Ilonggo. Melanie ang pangalan ng babae. Ayan no, meron ako eh. Oh. Kasi bago kasi namin ni-release yung may mga usapan na kami, may pinirma na kami, may hawak na kami. Sa atin, original yun, no? Alin? Yung, Oo, nasa atin ang original. tapos yung Xerox ay nandun sa kay Gabi, tapos yung isa doon sa barangay, bago ni-release yung motor namin. Ngayon, ayun nga, sabi ko nga kagabi Papa sa vlog na kung sakali mang maging okay yung CT scan mo, hindi ko itutuloy. Dahil yun pinangako ko sa ama pa, pinangako ko kasi yun pa eh. Pero kung may maging sana, mga business, tulungan niyo po kami may ipag-pray na sana walang naging damage ng loob ng tiyan ko. Dahil pagka nagkataon talaga, pasensyahan talaga kami nila Kuya Gabi. Kakasuhan namin siya, sasampa namin siya ng kaso mga business. Ko talaga, ipupusyo ko talaga yan kasi ang nangyari kasi parang tinakbuhan niya kami mga kabisnes. Nalisan pa kami sa ospital. Oo, yun pa nga nangyari mga kabisnes. Inalisan niya kami sa ospital. Wala mga respeto, kahit man lang na, ay ma'am, sisters mo muna, uwi muna ako kasi may anak po kami. Wala, maintindihan naman namin yung mga kabisnes kung tutusin yung sinabi niya dahil daw may anak siya kaya daw sila umuwi. Andun naman tayo pero nakita naman niya nandun lang naman kami sa gilid. Di ba? Pwede yung mga pagpaalam. Tapos
Oh, sige pa. Tanong ko nga kay ate nung sabi ko, saan po yun siya, siga, yung lalaki? So, buhay na daw ba eh? Ang nasa isip ko, dagdag kaso ko. Kasi iniwan. Iniwanan kami dito sa Iniwanan ospital. kami sa ospital, mga kabisnes. Nanap namin siya, nawala siya. Bumalik siya, hating gabi na. Release na ako. Ni-release na ako. Pa-release na si Bay. So, oo, ano tayo sa binalikan mo nga kami. Kaya lang, nung panahon na kailangan ka namin para Kahit man lang makisuyo ng pabili ng gamot. Oo, wala siya, mga kabisnes. Kasi, si Jam pa ang tumatakbo para bumili ng salamat ano pala nga kay Jam noon, Jal. Salamat sa inyo. Ate, Sa inyong syempre. concern. Sila ate, salamat. Talagang sila yung nag-ano sa amin, mga kabisnes, nag-assist. Si ate pa Talaga. nagtulak-tulak sa akin. Si ate pa talaga na may dinaramdam din, mga kabisnes, kaya talagang sobrang, di ba? Nakaka, talaga sa puso kasi yung ganong gesture na is Yung effort ay hindi kayang tumbasan mga business. at saka isa pa papa yung niya sa atin na pinakita nila na sila yung magulang natin. Talagang sa puso, mga kabisnes, kaya talagang sobrang salamat talaga kila ate. Kuya, syempre, salamat kasi kung hindi naman din kasi sila dumating, kung nagkataon lang na kami dalawa lang nagbiyahe, Hindi namin alam kasi hindi ko alam. magtutulungan talaga kami, mga kabisnes. Kaya lang, syempre, kilala naman natin si Kuya, nanindigan talaga si Kuya para sa amin. Tumayo talaga sila ni Papa Din, sila Papang, si Papang. Sa Papala, salamat talaga kay Papang kasi ngayon nga, mga kabisnes, yung pagkain ni Bay. Ay, salamat Papang ha. Kasi Opo, nilutuan ako ni Papang ng gulay, gulay na kanina. buko. Kasi gusto kong kumain nga na mga business yung ilang sabi ko na kay John, gusto ko nga pumunta muna ng palengke. Ayoko siya payagan, mga kabisnes, kasi Bumili gusto ako ng niyang gulay. mag-drive ng motor. Sabi ko, wag nga muna kasi hindi pa natin alam kung may sugat, baka kasi baka nga kaya dumugo dahil kakagalaw. Kaya sabi ko sa kanya, wag muna pa. Hindi na ako gagalaw. Wag ganun. Hindi, ang ibig ko sabihin ba, kakagalaw-galaw mo, yun yung inaano ko sa kanya, mga kabisnes. Iyak din si Kuy. Yan sabi ko sa kanya, wag muna, kasi Kalala rin kami noon ko nung time na yun. si Kuy talaga sumagi sa isip namin, mga kabisnes. Paano nang kaya kung di tayo nakabalik? Opo. Pero salamat talaga. Ano lang yun pa sa atin, sabi nga ni Kuya, may gustong yung ama, Ituwid ituwid. sa atin. Kasi yun din yung, Sa akin naman, wala. Sa mga wala na akong mga business. Wala. ako kasi pa, sabi ko nga, ang hirap din kasi Ako na kasi tao, sabihin, hindi ako yung mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Wala nga business. ano naman tayo sa hindi mapagtanim ng sama ng loob. Kasi, kaya nga lang, di ba nga, bago kasi nangyari yun, bago yung church din natin, Kaya ano na yun? kaya nga, hindi ba, hindi lang na ano ko lang, kaya nga sabi ko sabi, mahirap din kasi kung sasabihin ng utak ko na pinapatawad ko sila, pero yung puso ko hindi pa, malalaman naman yan ng Diyos, ng Panginoon, di ba? Kasi, Wala ka namang maitatago sa Diyos. oo, yun. So, pero kahapon, mga Sa kapwa, ka-business, makipagtago ka sa kapwa mo. kaya kung iyan Kaya mo yung lukuhin itatwa, ang kapwa oo. mo. Pero yung Diyos, Hindi ko kailanman may tatatwa sa Diyos kung ano yung nararamdaman ko. alam niya ang laman ng puso at isip mo bago ka palang magbigkas ng salita, bago ka palang lumabas sa bibig mo, ay alam ng Diyos. Kaya nga kagabi, pinanalangin ko kagabi nung nag-church kami, mga ka-business. Sabi ko nga, Ama, tulungan mo ko na mawala or tulungan mo ko na turuan yung puso ko na magpatawad sa kanila. Sa kabila man ng lahat, mga ka-business, kasi talagang ako, kaya rin naman, hindi naman ako masasaktan, mga ka-business eh. Kung hindi ko sila totoong minahal. Oo naman yun, hindi ko naman ipagkakaila yun, mga ka-business, na totoong minahal ko sila, lalo na yung, Huwag ka na magpang... oo, wala naman akong binanggit. Sinasabi ko lang na totoong minahal ko sila. Kung patayin niya pa. Wow! Ano mo? Yung totoong minahal ko sila. Kaya nga hindi ko tinatwa na nasasaktan ako. Hindi naman ako magsasalita ng ganyan, mga kabis, kung hindi rin ako nasasaktan, diba? So yun. Yun yung inano ko kagabi sa ama. At gumaan naman yung pakiramdam ko, mga ka-business. At saka nakakatuwa lang kasi habang nasa church ako,
Hindi ko maramdaman yung sakit ng paa ko. Nung nakauwi na, tsaka lang, bumalik yung sakit. Parang ano lang din. Pero ano, yun. Siyempre, ayan nga, ito yung update namin ngayon, mga kabisnes. Abangan nyo na lang po yung ibang vlog, no? Tungkol sa pagpapasitis ka ni Bay. Basta i-update namin kayo lagi mga kabisnes sa kalagayan ni Bay. At sa lahat din po ng mga nagpaabot ng pagmamahal, hindi ko na po muna kayo babanggitin ngayon. Bukas po sa vlog namin, yun. Pasasalamatan din po namin kayo, syempre. Yun pala mga business nyo. Lahat ng mga nabasa kong comment sa vlog ng Kabisnes Official Papalis TV sa aming channel ay maraming nagpe-pray. Salamat sa inyo mga business. Yes po. Salamat talaga sa inyo. Hindi namin kayo nakakalimutan. May nabasa pa nga ako doon na ang maitulong ko lang sa inyo by John ay ang pagpe-pray. Mga business, malaking tulong po yan sa amin mga business. Hindi kami naghabol sa anumang material na bagay. Sa amin ay yung pag-pray nyo po sa amin, yung suporta mga business at sa inyong pagmamahal. Yes. Kaya salamat sa inyo mga business. Sana huwag po kayo magsasawa. Inuman man tayo sa mga sa akin ay pagsubok lang to din sa amin kasi una kasing na-disgrasya ako mga business sa bagay na ito, sa kaliwa po, naging pantay na siya, naging dalawa na siya sa kanan. Tsaka ano pa, ito lang po, gusto ko lang din pong ipaalala, no? Hindi po kami nagpa-disgrasya para sa Para sponsor. kumita. Hindi po. Bakit ilagay namin yung buhay namin sa alanganin mga Opo. business? Shoutout dun kay Robin. Sabi ko talaga, bastos ka. Bubo mo. Hindi kami ganun. Romantigin mo sa amin. Mukhang pera. Hindi kami ganun. Hindi nung nag-comment doon. Robin. Wala namang ano nung Ruben na yun. Hindi Yung po nga, kami. subukan mo nga. Hindi namin isa sa alang-alang yung buhay namin. Nag-iisa lang yung anak namin, no? Isa sa alang-alang ba namin yung buhay namin para lang sa pera? Hindi naman kami baliw eh. Oo. Hindi naman kami nalipasan ng gutom para gawin namin yun. Sanay kami sa tumanggap man kami ng sahod buwan-buwan, maliit man o malaki. Ayan ay pinagpasasalamat namin sa Panginoon Diyos. Kasi biyaya yan mga business. Masaya na kami mga business. Makakain kami hanggang sa sunod na sahod. Makabayad kami ng bills namin. May naitatabi kami para sa church. May naipapambaon kami sa anak namin. Sapat na sa amin yun. Nakakapag-ipon din kami kahit papaano. Ano kayang utak meron dyan, no? Hayaan mo na. Basta yun lang. Inano lang natin. Patama na. Nagawa niya sabihin na, Okay na yun. para kumita. So, subukan, sir. Hayaan mo na siya. Para Ano lang, may ganyan kasing klase ng mindset ng tao. At saka alam naman na natin kung sino yung mga ganyan. Pero mga business, pero masasabi ko sa'yo, marami mang basher, maraming nagmamahal sa amin. Opo. Yun naman ang mas mahalaga, Papa. 2,000 lang yun ang basher, 10,000 yung nagmahal sa amin. Pagpalit ba namin yung 10,000 sa 2,000 lang business? No way. Saka, yun lang po mga business. Abangan nyo pa po ang mga kaganapan. Ipag-pray nyo po mga business. Sana ay bukas walang maging problema. Saka abangan nyo po doon sa vlog ni Kuya, mga business. Patuloy na rin suportahan na Business Official, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Timos Budang, at Papa Dins, Papa Business Dins. Family, mga business. Siyempre, ang mga channel po ng mga platform ng kasama po ni Kuya ka-business. Yan lang po. Muli, God bless po sa ating lahat mga business. Salamat po. At salamat ulit sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers, lalo na po sa mga hindi po nag-skip ng ads. Salamat po. Kahit sabihin niyo po yun lang ang kaya niyo may tulong sa amin at ang pagpapanalangin ay sobrang salamat po dahil yan po ay napakalaking tulong po sa amin. At syempre sa lahat din po ng mga butihin naming sponsors, maraming salamat din po sa inyo. Diyos na po ang bahalang magsukli sa lahat po ng kabutihang pinagkaloob niyo po sa aming lahat. So, Yes po, mga business. Salamat Yes po. po. Sa aming ninong at ninang. Shout out po sa inyo. yes. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I
try again, come back stronger. No walls they build